Masyado na nga bang mapangahas o lumalabag sa pamantayang moral ng lipunang Pilipino ang programang My Husband's Lover? Yan naman ating pag-uusapan na kasama, syempre si Professor Winnie Monzon. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Alam niyo, mga kapuso, it is a fact of life that there are many different kinds of love. Love, mother and daughter, mother and son, husband and wife, etc. But there is also love. It is a reality between man and woman of a sexual nature. Ngayon, magiging problema lang yan kung glorify natin ang kasamaan. Alam naman natin kung ano ang standards, hindi ba? Andiyan dyan yung 10 Commandments natin. Ayan, thou shalt not kill, thou shalt honor thy father. Ang daming beses natin linalabag yan. You know, does not mean we accept it. No, what we accept is the fact that we sin and we try to overcome it. Ngayon, itong programang ito talks about the problems, you know, that hindi naman glorify na sinasabing ito ang dapat natin gawin, na magkakaroon tayo ng asawa tapos magkakaroon tayo ng homosexual love. Hindi naman ginagawa yun. In other words, it treats the subject and it is apparently something that occurs. I do not know how often. Wala naman tayong datos dyan. Pero alam natin na nangyayari yan. So, ano ang magagawa natin? Sasabihin ba natin, wag natin pag-usapan yan at hindi masama yan? No, that is the ostrich theory of self-preservation. Pag ayaw natin, let's pretend it's not there. Well, it's there, mga kapuso. Hindi ba? So, what we're going to do is treat it sensitively and make sure that what is always happening is the attempt to try, right? Yes. To overcome problems and to act with honor and with dignity. Ayan lang. Eh, natatakot ang Catholic Church. Tama naman. I'm not surprised. I would have been surprised if they did not come out. But on the other hand, there's the MCTRB. And the final judge, mga kapuso, is tayo. Kasi click of a button lang yan eh. Ayoko yung programang yan. Click! Change. Change station. Alright. At kaugnay po niyan, syempre makakasama natin dito sa studio si Rica Paras. Kabilang po siya sa Board of Trustees ng Grupong Ladlad. Magandang umaga sa iyo, Rica. Magandang umaga, Connie. At nasa linya na rin ba ng telepono ngayon si Father Conigundo Garganta. Siya po naman ang Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Youth. Magandang umaga, Father. Gandang umaga po kay Kumaring Winnie at sa lahat ng mga nanonood ng inyong programa, ang Unang Hirit. Hi, Father. Ano ang kinakatakutan nyo dito sa My Husband's Lover? Ano ang exactly kinakatakutan ninyo? Sige po. Parang pagtatama po ito sa una pong naging pahayag at wala naman pong binanggit tungkol sa pagkatakot ng simbahan, tungkol sa kahihinatnan ng the thing is it was specifically singled out the story of My Husband's Lover. No, when I was interviewed, it was a question on ano ang pwedeng maging implikasyon, epekto o bunga sa mga kabataan maaring nakakapanood ng ganitong uri ng tema o plot ng mga palabas. Ang naging pahayag po na malinaw doon sa unang interview about this inquiry is magkaroon ng paalaala sa lahat ng mga kumakatha, tumusulat, lumilikha ng mga palabas at programa na maging sensitibo sa kultura at kamalayang pangmoralidad ng ating lipunan, ng viewing public. Ito po yung pinakapuso noong ating pahayag doon sa unang interview na ginawa po at hiningi mula sa akin. So wala pong pagpapahayag na natatakot ang simbahan tungkol po sa palabas o sa mga tema na katulad nito, kung hindi ang simbahan naniniwala na mayroong mga sektor at institusyon na panglipunan na nakalaan para gawin ang pagbabantay para siguraduhin ang general public, ang viewing public, ang kanilang naririnig, ang kanilang napapanood ay dumaan sa pagsusuri at sa pagsasaayos ng kinaukulang institusyon. In this regard, ang MTRCB. Kayo po mismo, Father, si Connie po ito, no? Nakapanood na ho ba kayo ng programa? Ano ho ba? May ilang pagkakataon lang po na nasilip ko at napanood ang teleseryeng ito. Alright. So ano ho ang assessment nyo so far naman? Kasi ito ho ay pasado naman sa mapanuring MTRCB. MTRCB, oo.
Okay. Yung po kasing 2 o 3 beses na pagkakataong naabutan ko siya na isang palabas o programa, ang akin lamang pong assessment, unang-una, sensitibo yung forma ng palabas as it is being shown through the trailer. Pero ang aking nakikita, wala naman pansamantala na ngayon sasabihin mo ito ay delikado para sa mata ng manunood o sa mata ng manunuri. Ngunit ang mga twist na posibleng mangyari, given the fact na hindi naman ito isolated plot or team ng mga napanood na ng marami ng ating publiko, marami na rin katulad na tema ito. Kaya po ang naging sagot ko sa interview ay magpaalaala na maging mapagbantay kung saan tumutungo ang mga katha at mga sulatin ng isang palabas o ng isang istorya. In other words, Father, walang problema ngayon pero nakikinitan nyo na in the future magkakaroon ng crisis situation dito at you want to make sure that it is handled sensitively, ganun ba? Yes, Okay, through the alright. NCRCB, yes. Yes. Father, Okay. thank you very much po sa inyo pong oras. At ngayon naman, syempre, kukunan natin ang reaksyon si Rica, no? Sinasabi kasi nila na dahil sa mataas na ratings, ang tingin ng marami, mas marami nang nakakatanggap ng homosexuality at relasyon sa pagitan nga no, ng dalawang lalaki, particularly on pertaining on this soap. Ano ang reaction mo doon? Hindi naman necessarily na ang implication nito ay pagtanggap o hindi pagtanggap sa homosexuality. Yes. Para sa akin, yung theme kasi ng My Husband's Lover ay tungkol sa pag-ibig. At yung pag-ibig is universal. Lahat tayo nakaka-relate sa pag-ibig. Nakakaramdam. Yes, nakakaramdam ng pag-ibig. At some point in our lives, whether nagkagusto tayo sa kapwa babae, lalaki, or may intention sa'yo na may gustong babae o lalaki sa'yo. So in general, this is a universal human experience that everybody can relate to. And you know, the rating says it na people try to understand, gusto nilang intindihin kung ano bang pinagdadaanan ng mga LGBTing Pilipino at the same time, interesado sila sa mga ganitong klaseng istorya dahil marahil ngayon lang tayo nagkaroon ng isang deep dive na pagtalakay sa In other istoryang words, ito. it is a different love story. And so you're interested in how this love story is going to end up because medyo complicated ito eh. Of course. But you do agree na dapat syempre dun sa linya pa rin ng pagiging sensitibo, dapat humantong din yung mga susunod na kabanata. In other words, na itong My Husband's Lover. Yes, we welcome that. Of course, kasi yung buhay naman ng LGBTing Pilipino, kailangan talaga siniseryoso at hindi trivial yung pagka-talakay ng mga isyong ito. Para sa amin, kailangan talagang pinag-isipan, seryosohin at responsible yung pagka-handle ng topic na to at wini-welcome po namin yun. Iha, what is happening is that you cannot control feelings, but you can control your actions. Yes. And this story is going to tell us how these people are going to control their actions, how they're going to channel their feelings, hindi ba? Of That's why course. it's exciting. You want to know what's going to happen. At saka, you Tama. mentioned earlier, no, maganda rin na sinabi mo na it was done tastefully. Yes. Yung mga last episodes na Yes. napanood mo. Of course. Of course, if it's not done tastefully, you think MTRCB will No, allow. meaning to say sa kanilang grupo, di ba? Yes. Kasi may mga sinasabi sila na, miski sila, kayo mismo parang gusto nyo syempre na hindi maging trivial lang ang dating. Oo. Kasi para sa amin, marami naman sa amin na namumuhay ng maringal, matino at disente yung buhay. At para naman makita yung istorya namin sa TV, gusto naman namin na tasteful at maayos Of at may course, dignidad yung pagka-portray Hindi sa caricature. amin. Yes, exactly. Good for you. Hindi trivial. Tama. Sige, maraming salamat sa iyo, Rica, sa iyong oras din. At Tito Winnie, ito meron daw disclaimer na rin na sinabi na nauna ng issue po ng statement ang GMA kaugnay po naman ng pahayag ng CBCP. Ayon sa pamunuan ng ating network, tinatanggap nito ang pagtutok ng CBCP sa My Husband's Lover. Maingat din daw ang pagtalakay sa mga sensitibong issue sa programa. At sa gitna ho ng mataas na ratings na nakukuha naman ng My Husband's Lover, nagpapasalamat ang GMA Network hindi lang po sa mga nanonood, kundi sa matalinong diskusyong tungkol dito sa iba't ibang media.
Maraming salamat muli, Rica Paras ng Grupong Ladlad at kay Father Conigundo Garganta ng CBCP at syempre kay Tita Winnie Monson. Have a Thank you. nice day mga kapuso, and remember, love is a decision.